Nandito na po ba lahat? Nandito na po. May nag-CR pa. May hinahanap kasi ako. Hindi ko nakikita sa labas. Minsan sa videos ko nahuhuli. Ang daming reklamo eh. Ayan. Ngayon, pag medyo hindi makita dito, yung dyan, pwede yung lumapit sa harapan kasi at kumaway sa binyuhay. Ano? Okay. Sige. Ako na lang magsalita ngayon. Hindi ako pinapakilala ni Ma'am Sandra Lynn. Ako lang magpakilala sa inyo. Ay, may papasok para NBI. Palabasin mo lang sa video. Sige. Huli ko muna yung mga aware. Yung Yung mga aware. Ligtas kami. Para ligtas kayo. Ligtas kayo sa akin ha. Si Sir Julan. Kunti lang natira, kunti. No? No, may aware ha. Kunti lang natira sa akin ha. Yung nasa likod, upuan ko yan dyan sa likod eh. Lipat na lang sa harapan. Okay, matulog ng speaker. Sinabi mo sa kanila kung ano pangalan? Hindi sinabi? Okay, magpakilala ako. Mas maganda bago tayo magpatuloy. Magpapakilala ako. Kasi mas maganda yan. Magpakilala niyo ako. No? Magbigay mo ng pangalan. Dapat lahat ng nakatayo sa harapan. No? Kunin mo ang pangalan. Kunin mo ang apelido. At hindi lang apelido dapat. Mga numero. Hingin nyo rin. No? Para, just in case, may mga katanungan kayo. May mapagtanungan kayo. Tama? Hindi sa akin lang lahat. Tama? Kasi iba, yan, party Ma'am Sandra din yan. Kung may problema sa akin, pwede magtatanong. Okay, okay maglala. Ito ang pangalan ko. Bakit ano ba pangalan nyo? Sabi ba? Bilisan mo. May ballpen lahat, meron? Okay. So welcome po sa inyong lahat dito sa Pilos. Hindi na pag-greet ng Happy New Year. Kasi kasunod dito. Tapos sa rin ng Valentine's. Ang kasunod, eleksyon na. Diba? Okay. Ngayon, pangalan ko. Sana may isulat yung lahat kasi kadalasan nagpakilala na ako, hindi pa rin may isulat-sulat pangalan ko. Okay, ito na pangalan ko. Ito na pangalan ko ha. Okay, pero may Mrs. Samgar po sa tagang salita ng Pipa. Nandito na po kami, ngayon tatanong Mrs. Samgar kayo nito. Nandito kami sa mga services para sa inyo. Ang iba na tatanong, Mrs. Sam, ano naman ang mga services niyan? Ang lagi kong sagot, ganito, mamaya, hindi mo nalaman ang buong detalye sa ating pagbabalik. Naisulat mo, ma'am. Kasi, mabilis naman talaga akong magsalita. No, ma'am? Mabilis ba? Mabilis. O ang tanong, ma'am, ano ang gusto mo? Mabilisan? O matagalan? Sumagot ka, ma'am. Ma'am? Umiyakin ko. Ma'am, ano gusto mo? Mabilisan o matagalan? Ang bukbuk. Buk, mabilis, pwedeng matagalan? Talagang sanay ka na sa mabilis at matagalan. Okay, pero ang sagot ng isa dito kadalasan, sir, gusto ko, matagalan. Kasi ma'am, pag matagalan daw, talagang fail na fail niya. Yung nangyayari sa kanya sa Pilos, doon sa pinag-usapan. Dahil na, fail na fail niya, kung ano napag-usapan dito sa loob ng Pilos, paglamas niya dito, mayroon siya natutunan, dahil mayroon siya natutunan. Pag naiyak, pagdating sa labas may problema man, naiyak na siya, yan po ang naging tulay sa kanyang tagumpay pagdating sa labas. Tama? Ang tanong, may natutunan naman kay Ma'am Sandra Lynn, meron naman. Kamusta? Gusto 100% naman. Ang inyong excitement. Na-excite ba kayo? Sa mga paliwanag ni Ma'am Sandra Lynn, dapat pa-excite kayo. Kasi napakalagay yan, yung isang OFW dapat, hindi puro negatibo. No? Kasi pag sabayan mo ng negatibo, dito pa lang sa Pilos, after mo Pilos, tanggap na ng certificate. No? Kasi negative ka. After mo Pilos, no? Mag-isip ka na naman kung ano-ano. Normal lang, maraming OFW na nakapag-Pilos na. Pero hindi pa nag-aalis. Bakit? Dahil sa nagdadalawang isipan, dapat laging positive, always think positive. Tama? Yan ang buhay ng mga OFWs. Bakit? Ang pagiging buhay OFW, hindi lang masipag, hindi lang matyaga, hindi lang buo ang loob, dapat matabang at palaban. Tama? Kaya kayo ualis. Tama? Kasi wala nang trabaho sa Pilipinas. Meron pa ba? Wala na. Kayong paalis, wala naman kayo talagang trabaho. Kasi alis na kayo, tama? Oo. Magtatanong, ikaw sir, anong trabaho mo natin? Wala. Ilang taon ko na trabaho? Huwag niya. Hindi niya sabihin. Siguro bagong buhay na to.
Kasi, may ano mo isang tinanong dito, sir. Anong trabaho niya, sir? Wala. Sa loob ng ilang taon. Ilang taon daw ang trabaho, sir? Matagal. Wala talaga. Mula mong katapos ako sa pag-aaral, wala talaga akong trabaho. Paano ako ba? Sabi niya, sir. Tumitimpo lang. Tumitimpo lang tinanong ko. Ano tumitimpo? Sabi niya, sir. May bagong saro. Tumitimpo ako. Okay. Nagpapatawa lang ako. Okay. May mga nurses. Meron. Nurse ka man. Natado naman sa mukha, ma'am. Doktor. Wala. Engineer. Meron. Laborer. Construction worker. Housekeeping. Teachers. Meron. Ano kayo? Sabi na iba. Pakialam ko sa'yo. Dito kasi, no, sa part 2, no, maraming inaantok. Pero pagdating sa part 2, lahat ng inaantok, ising. Lahat ng gutom. Busog. Busog na ano? Hangin. Okay. Sabi ba, bilisan mo na kasi yung layo ko inuwi namin. Pero kamusta? Halimbawa kung mag-exam ako, ng 1 to 50 items, may sagot. Ang exam ko, doon sa nilikyo ni Ma'am Sandra dito. Kaya kung may natutunan ka, may sagot ka. Pag wala kang natutunan, ibig sabihin, wala kang may sagot. Dahil wala kang may sagot, walang certificate. Exam hindi na. Ako yung pinangmaigpit pagdating dito. No? Pero huwag kayong maglala. Sa part 2, may marinig kayo sa akin na parang natakot-takot, parang ninervyos ka. Ganun talaga sa training. Ganun na kung sa sundalo. Ano kung nag-training ka ng sundalo? Isang tanong na sa'yo. Are you okay? Ang sagot mo lagi, no sir! No sir! Puro nga ganun. Walang atrasan yan. Walang atrasan. Pag sumagot ka ng papalagpag, pali kong takagad, no? At yung mayaman, sumasali sa, sa fraternity. Swerte niya, fraternity lang sinalihan niya. Kaya kung sumali kayo sa training ko dati, nako, hindi ka pwedeng paibigay pag sumagot. Dapat diritsuhan, no? Diritsuhan. Obey first before you complain. Hindi ba, tamaan pa lang isang pado, patay na, no? Sa iyo, sa mga fraternity, hindi kasi madali. Lalo na po sa sundalo. Kasi sundalo ka rin, sir, dati, sundalo ka. Alam sa inyo. Okay. Tuloy-tuloy tayo. Mr. Sam, bakit ka nandito? Dahil nandito rin kayo. No? Hindi na ako mag-exam, basta concentrate na. Concentrate na. Huwag sa katabi. Huwag sa labas ang focus na main. Huwag sa cellphone. Bakit? Magugulat ka ng mamaya. No? Ang bilis kasi ang mata mo. Ang bilis ang mata mo. Lahat ng galaw dyan, alam ko. Kahit isa naman, tititingan ko lang sa mata. Alam ko na kung ano nasa isipan niya. Alam ko na. Ay ba? Meron bang mga nurses, doctors, engineers na nung mag-aral kayo, may subject kayo na general psychology, meron? Meron, di ba ma'am? What is psychology? Ba? O may teacher ba dyan? May teacher? Sino teacher? Pag tumaas ka na naman ngayon, aabutin ka ng question na, saan ka sir? Lumabas ka na. Parang kung suspect. Okay! Ma'am, psychology is a study of mind and human behavior. No? Ano kasi simple? Ngayon, ganito. Nandito ako dahil may mahalagang bagay ako may parating sa inyo. Ex-abroad ka man, hindi mo alam. Kasi, hindi naman tayo nakita noon. Tama? Meron ba ex-abroad dito? Ex-abroad, tayo mga kamay. Ex-abroad, huwag mo hiya. Ex-abroad. 6. Sino mga first timer? Tayo mga first timer. 7. Sabi niya, ang bilis yung magbilang. Hindi ako nagbibilang. Noon, nung wala pang pandemic, nagbibilang talaga ako. No? Kasi, 1.5 hour ang toko noon. Magandang sahod ko noon. Ngayon, after ng pandemic, no? Wala naman ako sahod. Kaya hindi na ako nagbibilang. No? Pagpingin ka nun, tama na. Sino mas marami? 6 or 7? 7. Mas marami ang mga first timers. Ex-abroad na umabot ng 20 years, sa basa-basa 20 years. Wala. 15 years. Meron. 10 years. Meron. 8 years. Meron. Si ma'am, 8 years. 8 years din siya. Ma'am, ano trabaho mo doon, ma'am? Ano trabaho mo doon? Ha? Sa hotel. Sa hotel. Nakita mo ba doon? Sa hotel. Sir, anong trabaho mo doon, sir? Wow. Ano, no? Mining maintenance. Maintenance ng malaking minahan yan. Wow, grabe. Ma'am,
Tatanungin ko kayong dalawa, sir. Nung magpidos kayo, dumaan ba? Nakita niyo ba ako doon sa pinagpidosan niyo? Hindi. Tama yung sagot niyo. Kasi wala naman talaga ako doon. Okay. Ngayon, ma'am, magtatanong ako, ex-abroad. Concentrate, ha? First timers, concentrate. Kasi magtatanong ako sa mga ex-abroad. Ang isagot nila sa akin dapat isa lang. Either masarap lang o hindi. No? First timer, makinig kayo, ha? Dapat lakasan yung pagsagot. Yung talagang sisigaw ka dapat. No? Parinig nyo sa mga first timer dyan. Ex-abroad. Masarap buhay o FW hindi? Hindi. Narinig nyo? First timer? Mga first timer, narinig nyo? Ang sagot ng mga ex-abroad, hindi. Wala bang namumuo ng katanungan sa inyong mga isipan kung bakit ang sabi nila, hindi. Ngayon, bakit kaya hindi? Totoo yun. Base doon sa kanilang naging karanasan sa labas ng bansa. Although na nagtagumpay sila sa ilang taon na magtatrabaho, pero may naging karanasan sila or ibang OFWs na nakita nila na talagang pag nagtrabaho ka doon, hindi kadali. Tama? Ex-abroad. Kaya kung bakit kayo magtataka, may first timer, ex-abroad, pero ang ex-abroad, dumadaan pa rin sa pidos. Bakit? Maraming mga pagbabago na dapat alamin. Ang sabi ng UWA, pidos is a mandatory semi-mandatory departing contract workers, not only for first timer, magiging sa mga ex-abroad. Bakit? May mga pagbabago taon-taon na dapat malaman ng isang OFW. Kasi bakit? Nung nasa labas silang bansa, may pagbabago. Isang batas na dapat yung malaman ay nasa labas silang bansa. Ang nag-update, walang iba kung hindi ang pidos. Tama? Ay nasa labas silang bansa. Paano mo nalaman? Kasi nasa labas silang bansa. Kaya, mandatory ang pidos. Maliban lamang, kung magaling ka mag-iusap sa akin, pwede kang mapagbigay siya, lumayas ka na. Diba? Lumawas ka na. Kasi bakit? Napakalaga pidos. First timer, ex-abroad. Hindi madali ang pagiging buhay o FW o sa labas ng bansa. Kung gaano kahirap sa Pilipinas ang dinanas mo, iba ang dadanasin mo pagdating sa labas ng bansa. Bakit? Iba ang batas dito. Iba ang batas mo. Tama? Ulitin ko. Iba ang batas dito. Iba ang batas doon. Na dapat ihanda mo ang sarili mo. Bakit? Kaya ka nandito. Anong sabi kanina? Bakit ka nasa pidos? Upang maihanda ang sarili. No? Sa mga kalibagong hamon at mga pagsubok nakakarapin pagdating sa labas ng bansa. Tama? Sabi ng mga first timers din. Ganun ba yun? Lahat may asawa? Mami, asawa ka na? Boyfriend? Mag-abroad ka? Nandun din ako. Ano trabaho ng boyfriend mo? Tanbay? Ha? May business po ba? Business kayo? Pero ba't ka mag-abroad? Para mas makaipon. Makaipon? Makakalis na po. Sa business lang kayo. Diyos na ako, ma'am. Sige. Mga negosyante, si Mr. mo negosyante. Ma'am, magigihan mo yung pag-abroad. Anong trabaho mo doon, ma'am? Singer performer. Singer? Ma'am, sampol. Sampol, ma'am. Ma'am. Inuubo ka? Ay, inuubo din ako eh. Ma'am, sampol. Po talaga ako. Why? Wait. Say. Papakan mo, mag-isa na ako. Kumarap pa rin. Tell me when you will be mine. Sabihin mo sa akin kung kailan ito maging atin. Tell me when you will be mine. Ano naman po siya, ma'am? Thank you, mama. Kailan kayo na sa akin, wala pa. Hoy! Nagpapatawa ako. Kaya ngayon, ihanda niyo mga sarili niyo, okay? Mga first timers, napakalaga yung pidos sa bro. Ngayon kayo, aalis na. Sa batas kasi, doon sa labas ng bansa, mayroong kasabihan. Ignorancia, legis, niminim is pusat. Ang ibig sabihin, no, ignorance of the law excuses no one. Kaya wala kang ligtas, mananagot ka sa batas pag nagkapagliya sa kutul. No one is above the law. Kahit anong kapangyarihan mo, mananagot ka pa rin mas, no? Kapangyarihan pa rin ng batas. Kaya tingnan nyo, yung pitch nila si Inday Sara, bubuto pa yan. Ito may eleksyon, bubuto pa yan, hindi na. Hindi na. Kasi nasa labas kayo ito. Pero meron ulo doon. Yung tawag nito yung absentee voting, no? So yan yun na, kung wala kang trabaho, basta pag-bring nyo lang na magtagumpay kayo pagdating sa labas ng bansa. Okay? Yan ang panalangin namin. Kaya ako nandito, just in case of emergency. No? Magtatanong lang. Isang batas ang pag-usapan natin ngayon. Dapat, pag may narinig ka sa akin, ibayan mo lang ang loob mo. Bakit? Kakabahan ka talaga. Lahat ng nangyari sa'yo, kung 100% ang excitement mo kanina,
magbawas ako ng 20% doon sa excitement mo. 5 times ako magbawas ng excitement. 5 times 20, pag nabawas lahat yan sa'yo, may tendency after kumakto, wala nang natira sa excitement mo. Dahil wala nang natira sa excitement mo, normal lang, baka makapag-isip ka na. Ayaw ko nang tumuloy. Pero ingat, tuloy pa rin dapat. Tibayan yung loob niyo. No? Lahat ba may ITM? Kumuha na ng ITM? Sino kumuha na? Taas yung mga kamay. Okay. Ang iba hindi tumas ng kamay. Ingatan yung ITM nyo. Napagdating nyo sa labas ng bansa, may laman yan. Bakit? Kahit ilang piraso pa yung ITM mo, pagdating sa labas ng bansa, puro problema ang kakarapin mo. Hindi mo kayang solusyonan kasi super excited ka ngayon, akala mo okay ka na ngayon. Pag nakakuha ka ng certificate, akala mo okay ka na. Hindi mo na pagdating sa labas ng bansa, iba na parang kakarapin mo. Kung dumanas ka na gutom dito, ngayon, kasi mula alas 10 kanina, pinapasok kayo, wala pa rin. Labas sa uwa dapat yun. Dapat pinakain talaga kayo. Naawa ko sa, dapat pinag-break time talaga kayo. Pero dahil alas 10 naman daw kayo makauwi, di bali, mabilis kayo makauwi ngayon, maaga. Kasi akong kasunod balik, si Ma'am Sandra din, kunti na lang, uwi na, wala pang alas 2, hindi pa makauwi na kayo. Ayos? Kaya akong pinakuli sa kanya. Ngayon ganito, dapat ingatan niyo yung inyong ITM. Ha? So it's over naman, first time ingatan niyo yung inyong ITM na sana sa inyong pag-uwi. Hindi masayang yan. Hindi lang pang lang decoration yan lang dyan sa wallet mo. Kasi baka mamaya, kunting problema na sa labas naman sa uwi ka ng Pilipinas. Ang mangyari sa iyo, magpapakasakali na lang. Kasi wala ka naman talagang, hindi mo naman talaga natapos ilang taon na pagtatrabaho doon kasi 2 taon na doon. Pagdating mo ng Pilipinas, ang daming ITM machine dito. Sa mall, ang dami. Dahil wala kang sahod doon. Dami mong problema, wala kang natanggap na sahod. Makapag-isip ka, magbabaka sakali, isarpak mo yung ITM machine, itingin mo doon sa ITM machine. Walang lalabas yan. Kasi wala naman talaga naman. Kahit ubusin mo yung ITM machine dyan, sisiguro dahil po siya walang lalabas. Ang iba, sinalpak doon na sa hindi sa ITM machine, nandun na sa washing machine. No? Ingat. Sir, anong sikreto dyan? Number 1, dapat may protection kayo just in case of emergency. Hindi lang super excited ka ha. Okay. Talagang gusto mo umalis, pero pagdating doon, pag nagka-problema, hindi mo na solusyon ang problema. Tama ma? Akala mo ganda ng kanta mo doon, yung pala. Niyayanid na lahat. Pagdating ng isang buwan, walang sahod na. Hirap sa Japan. Korea ma? Yun, ang hirap. Sana wag mangyari sa inyo. Okay, Mr. Sam. Bakit? Anong batas ang pag-usapan natin ngayon? Magtatanong lang. Sure na ba lahat na makaalis? Taas mo kamay. Thank you. Wow! Salamat. Yan ang panalangin ko. Sana sigurado makaalis na kayo. Ha? Kaya lang sana, sasabihin ko sa inyo, walang may nangyari sa inyo. Ha? Ito, dapat mong malaman bilang isang OFW. Alamin mo ang pinasukan mo. Alamin mo. Bakit may sila? Ano meron? Magtatanong lang. Si, ang nakapag-sign na ng kontrata. Taas mo kamay. Okay, mga nasa 10 lang. Sino ang hindi nakapag-sign ng kontrata? Taas mo kamay. Mas marami ang hindi nakapag-sign ng kontrata. Pero mayroong hindi tumataas ang mga kamay. Tatanungin ko, ang hindi tumataas ang mga kamay. 2 beses kung magpataas ng kamay. Ano? Kayo? Sabi ni Ibu, tahimik lang nakatingin na sa akin. Pati alam ko sa'yo. Kasi Sam, bakit ka nagtatanong? Mayroon akong sabihin sa inyo. Umpisa na magbawas ako ng 20% bawat na may nangyari sa inyo. Ayon sa batas, dapat ang isang OFW bago magpidos, dapat siya nakapag-sign na ng kontrata. Ex-abroad, tama hindi? Nasa batas yan. Kung ex-abroad ka, hindi mo alam yan. Kasi wala akong kung magpidos ka. Tama? Kaya pasalamat kayo sa inyong agency. Ang daming pidos dito. Pidos doon. Pidos doon. Hanggang doon. Hanggang sa taas pidos. Pasalamat kayo sa inyong agency. Ito lang yung pidos na may nakatutok sa OFWs. No? Pasalamat kayo sa inyong agency. Bakit? Ang purpose, mapangalagaan kayo. Bakit? Pag napangalagaan, may problema, nasolusyonan agad. Uwi ka ng Pilipinas na may dalang pira sa pamilya, tama? Kanina ba yun? Wala. Ano mo kasi? Anong naman yan? Okay! Nasa batas! Dapat may pinirmahan ka kontrata. Sa mga hindi na magsahin ng kontrata, mag-umpisa na ako, magbawas na ako ng 20% sa excitement mo. Tandaan, yung mga sasabihin ko dito, akala mo parang biro ano? Parang biro naman. Pero lahat ay totoo. Yung part ko is more on realities. Tandaan yun. Yung part ni Ma'am Sandra is part ko. Yung part ko, hindi niya part. No? Signatory siya ng philosophy, signatory din ako. Accredited siya pa sa din ako, accredited din ako. Yan ang part ko is welfare assistance, just in it. Walang ni isa dito, kahit sa philosophy, na pwedeng hawakan yung trabaho. Bakit? Welfare assistance just in case of emergency.
Kaya kung nagbawas ako ng 20% sa mga hindi nakapag-sign ng kontrata doon, ngayon, ang natira sa excitement mo ay 80% na lang. Consider. Mayroon pang isa. At dapat, bakit kailangan ka at dapat, after mo sisiguro din maka-ayos ka. Kasi bakit? Nasa batas, dapat ang isang OFW, no? Mula nag-apply at nabisahan, dapat 60 to 90 days prior na i-deploy na siya. Anong 60 to 90 days prior? 2 buwan hanggang 3 buwan. Mula nag-apply ka at nabisahan, dapat wala ka na sa Pilipinas. Dapat, nasa labas ka na ng bansa ngayon. At dapat, wala ka na ngayon sa iyong inukuan dyan ngayon. Sabi ni ba? Ha? Bakit kami nandito pa rin? May ibig sabihin, another 20%. Ang ibabawas ko sa excitement mo na 80%. Ang natira is 60%. At dapat, bakit ka kailangan makalis? Kasi hindi ka lang nakapagpidos. Hindi ka lang nakapag-sign ng kontrata. Ang iba dyan nakapagbayad na ng placement fee. Tama? Pag nagbayad ka ng placement fee,